inaprubahan siya ng Marvel na masama sa isa sa mga series nila. Isang napakalaking achievement nun para sa akin. Pinaban siya ng PIDEA i-play sa mga radio, sa mainstream media. Hindi ko alam kung matatakot ako or matutuwa ako kasi parang sa Amerika lang nangyayari yun eh. Hi, I'm Shanty Dope. This is Rolling Stone Philippines Greatest Hits. Sa kanta na yon na Shanty Dope, isa sa makasaysayang nagawa kong kanta yon dahil may basbas ni Sir Glock. Isang beses sinabihan lang ako ng producer ko, si Kuya Clamsy. Gusto raw ako i-introduce ni Sir Glock sa Universal Records. May mga naka-ready na rin kaming songs bago kami mag-sign. And kulang na lang ng ilan. Isang karangalan din sa akin na gusto ako tulungan ni Sir Glock na dagdagan ng isang song yung EP. And doon namin nagawa yung kantang Shanty Dope. Nung pinarinig sa akin yun ng uncle ko, si Kuya Clamsy, nung narinig ko yung chorus ni Sir Glock, sobrang nasiraan talaga ako ng ulo nun. Grabe talaga. Kasi di ako makapaniwalang ganun yung ilalagay niyang melody sa chorus. And na-pressure din ako kung anong verse gagawin ko, kung anong flow, kung anong substance, kung anong ano. So doon gusto ko talaga makagawa ng verse na lyrical siya, yung may flow, may cadence na kakaiba, tas yung flow na mabilis, na gano'n. Nung una hindi ko pa alam yung gagawin ko sa beat na yun eh, kung paano bang lyrics gagawin ko rito. Parang tinatanong ko din sarili ko eh, pero nagpakatotoo lang ako sa song. Gusto ko sabihin yung buhay ko nung mga panahong yun dahil hindi pa ako sikat din nun eh, parang ano pa ako nun eh, parang up and coming pa lang. So nung narinig ko yung beat, gusto ko makagawa ng kwento na kung ano yung buhay ko pag hindi ako nagra-rap. So nabanggit ko sa lyrics din, pag-uwi ko, pagkagaling ko ng eskwela, maglilinis ng bahay, gagawa ng mga gawaing bahay, tapos pag may libreng oras, doon ako magsusulat ng rap. And sobrang gandang kanta nun. Nung nirelease yun, pag pinaperform namin, halos nagwawala talaga yung mga tao. Nung ginagawa namin yung AMATS, gusto namin makagawa ng kanta na malayo sa expectation ng tao. Gumawa kami ng lyrical talaga na may concept and rap na mabilis talaga para ipakita pa rin sa mga day ones na nakikinig sa akin, sa mga nakikinig sa akin simula nung una, na kaya ko pa rin gawin yung ganong style. Nung sinusulat ko yun, parang sakto rin kasi nung panahon ng war on drugs. Napakalaking inspirasyon sa akin para magawan ng verse yung kantang yun. Bumase na lang ako sa mga nangyayari sa paligid ko, yung war on drugs, yung nagkakatukhangan ng mga panahong yun. Ayun, isa yun sa makasaysayang kanta na nagawa ko para sa akin. Parang, kasi inaprubahan siya ng Marvel na masama sa isa sa mga series nila. So sobrang isang napakalaking achievement nun para sa akin. Nung una pinaban siya ng PIDEA i-play sa mga radio, sa mainstream media, sa radyo, sa TV. Parang sobrang hindi ko alam kung matatakot ako or matutuwa ako kasi parang sa Amerika lang nangyayari yun eh. Naalala ko yung kanta ng NWA na F the Police, 'di ba? Parang pinagbawal nila yun. Tapos parang doon ko nakikita yung sarili ko na parang ganung level. Eh mahilig ako sa idol ko yung mga yun, NWA, Eazy-E, Ice Cube. So, nung nangyari sa kantang AMATS, di ko alam kung matutuwa ba ako or kung matatakot ako or matutuwa dahil sobrang kasaysayan nung nangyari. Kaya naging maingat din ako nun sa mga sasabihin ko eh. Kasi sa kanta na yun, doon ko rin naisip na kung gaano naka-influensya yung rap ko, ganun, o yung music, ganun. Nung sinusulat ko yung kantang City Girl, sobrang bilis ko lang nagawa nung kanta na yun, parang mga 2 days lang, 2 araw. And yung storya nun, kaya ako nasulat yun kasi ang tagal kong hindi nagre-record, tapos halos nagagalit na yung producer ko sa akin kasi marami kaming mga kailangan na namin mag-send ng deliverables sa record label, sa Universal Records. Nung sinabi niya sa akin na kailangan ko nang gumawa ng kanta,
minadali ko siya na kailangan, hindi naman minadali, parang ginawan ko agad. Tapos hindi ko na in-overthink yung lyrics na ito na, basta nagustuhan ko yung melody, yung lyrics. Yun na yun, parang gano'n. Dati kasi pag gumagawa ako ng song, sobrang ino-overthink ko yung lyrics eh. Parang baka pag narinig nila to, isipin nila ganito, ganyan. Pero dahil kailangan na namin mag-send agad ng song, hindi ko na inisip yung iisipin ng iba sa akin. Ginawa ko na lang yung verse, yung first verse, second day, ikalawang araw. Sinulat ko naman yung second verse. Ganun lang siya kabilis and sobrang solid ng record na yun. Nung pagka-record nun, halos paulit-ulit ko siya sina-sound trip na parang ang ganda na itong kantang to, ganun. Hindi ko rin siya ine-expect na magiging ganun siya ka-hit song kasi wala talaga akong ine-expect pag nagre-release ako ng kanta eh. Ang alam ko lang, pag gusto ko, siguro magugustuhan din to ng mga makikinig sa akin. Ganun. Nung sinusulat namin yung nadarang, totoo talagang nasa ganun ako sitwasyon. May nakilala akong babae nun. Gustong-gusto ko siya eh. Parang ito ba yung magiging partner ko habang buhay? Parang ganun. So, nung dinaan ko siya sa kanta, sobrang naramdaman ko talaga yung kanta. Tapos gusto ko rin makagawa talaga ng kanta na naaayon sa sitwasyon ko. Kasi broken-hearted talaga ako nung mga panahon yun. Doon ulit bumalik yung yung kumpiyansa ko sa sarili. Kesa magsumamo or malungkot, malugmok, ganun. Ginawa ko na lang art o yung yung pinagdadaanan ko. Bukod sa gusto kong makagawa ng kanta na pang-relax, pang-chill, gusto kong makagawa rin ng kanta na may ikikwento yung sitwasyon ko nung mga panahong yun. Nung binubuo ko yung nadarang, hindi ko siya ine-expect na makikilala nasisikat siya eh. Pero may nararamdaman akong kakaibang mangyayari. May kakaibang mangyayari paglabas nito siguro. Nakikita ko na isa to sa pag-asa ko para makilala ng mga tao. Kasi before ko ma-release yung nadarang, halos lahat ng nilalabas kong kanta, rap talaga siya, wala siyang melody, walang kanta na part. Tas puro rap talaga, mga rap na mabibilis, ganun. Gusto ko makagawa ng song na pang-chill, pang-relax, habang nagdadrive, mga may isa sound trip talaga, ganun. Ayun, ginawa namin yung nadarang. Kasi nung panahon yun, lagi akong inaalalayan pa ng producer ko, si Kuya Clamsy. Alam niya rin yung sitwasyon ko nung panahon yun. Pinag-uusapan namin yung concept na ganito yung gagawin natin. Parang love song siya pero hindi ka masyadong cheesy na nagsusumamo. Parang ganun. Kaya parang nilagyan ko siya ng konting flavor ng ganun na kunyari may lakad ka ba mamaya, kung wala, ayos lang, parang ganun yung energy ng mga verse. Yung producer ko, may naiisip na siyang melody, minamumble niya sa akin, ganito yung gagawin natin, mga siya. Na 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 na. Tapos, anong ganda niya na. Tapos, minamumble niya na yung mga dulong line, parang, hindi ko maiwasan. Kalaliwanag. Sabi ko, sige, tara, gawin natin yan. Tapos ayun, ni-record ko siya. Yung hindi ko lang natatapos, yung last 4 lines nun, minadali ko na lang. Parang, nakatawang, umidlip sa kama, pero ba't wala ka na pagsapit ng umaga? Parang ginanon ko na lang siya. Kasi ayoko na mag-isip ng rap na mabilis na parang ganun. Ginawan ko na lang ng melody, tapos nung pinarinig ko sa uncle ko, ayos ba yun? Yan, sige, solid yan. Ayun yung pinakaunang kanta na pinatugtog ko ng paulit-ulit na record ko. Ganun. Kahit ilang ulit ko siyang napakinggan. Kasi nung mga panahon yun, bumabiyahe ako from Cavite hanggang Quezon City para mag-record ng mga demo ko. Pag nasa biyahe ako, yun lang yung pinapakinggan ko. Tapos ilang ulit siya talaga, sobrang gandang-ganda talaga ako sa kantang yun. Nasulat ko yung high school. Inspirasyon din siya ng mga nakikita kong broken-hearted na tropa, ganun. Minsan inaasar ko sila, parang high school kayo parang ganun at tatanda na natin ginagano ko sila. So, yun nga naisip ko, ayos yun high school Yung sinusulat ko siya, may title na ako, may concept na ako, tas nung naano ko siya, yung vibe ko lang, parang gusto ko lang makagawa ng kanta na tunog rock.
tunog pop, pero rap pa din siya. Kumbaga gawa ng rapper, ganun. Gusto ko makagawa ng record na gagawan ko ng music video sa eskwela, ganun, sa school. Sakto naman yung lyrics niya. Nung sinusulat ko naman yun, nagdadrive lang ako ng kotse. Sobrang random ko lang naisip yung lyrics. Tapos nakikinig lang ako ng beat. Ayun, nangyari na siya, nabuo na siya. Kasi freestyle lang siya eh. Sobrang fresh lang siya. Nagpe-freestyle lang ako. Minsan kinakanta ko yung first line, parang, pwede bang aminin mo sa akin ganito? Ganun lang ako. Nabuo ko na siya. Hindi ko rin siya in-expect na mararamdaman din ng mga tao kasi ang layo niya sa mga dati kong nirelease eh. Ano siya, tunog rock na siya, may mga banda sa music video. Sobrang fun din kasi ako ng mga ganun, School of Rock, yung mga high school musical, mga ganun. Kaya nung sinusulat ko yun, isa yun sa mga inspirasyon ko na makagawa ng magandang visuals and ng kanta na may gitara. Sobrang unexpected rin ng mga feedback ng mga tao. Hindi ko rin inasahan na gano'n na makakabisado nila yung chorus. Minsan may nagpa-picture sa akin, kinakanta nila yung chorus ng high school. Sabi ko, galing. Parang sinulat ko lang to habang nagdadrive ako. Tapos ngayon naging gano'n na siya kalaki. Yung solid lang din. Ayoko mag-expect ng fans sa akin ng ganito i-release niya ni Shanty love song. Magre-release siya ng ganito, ganyan. Iba-iba eh, kasi sobrang baliw ko ako sa music eh. Gusto ko talaga pag ginawa ko tong tunog na to, ma-perfect ko eh. Gumagawa kasi ako ng kanta hindi para, alam ko hindi ko iniisip na kailangan magustuhan nila to, ganun. Ako gusto ko yung magugustuhan ko talaga. Ito gustong-gusto ko to, ganun. Kasi may vibe ako na gusto ko lang i-impress yung mga kaibigan ko. Gusto ko lang silang i-motivate, ganun. Kaya ako gumagawa ng music. Alam ko pag nagustuhan nila yung music ko, matik na yun na magugustuhan ng mga makikinig sa akin. Ganun. Family ko, ganun. Sila yung mga inspirasyon ko sa buhay. Sila yung gusto ko i-impress sa music eh, ganun. Gumagawa lang ako ng music dahil gusto ko siya, ganun. Dahil gusto ko makagawa ng mapapakinggan ko rin, masa sound trip ko din, ganun.